Hello, hello, Libra Collective. Ako po ito, si James, from James Tarot PH. Ito po ang inyong weekly reading para po sa inyong April 6 hanggang 12. So mga Libra, alamin po natin yan, ang mga kapalaran ninyo para sa mga petsa na yan. But first, i-ready mo na ang iyong isang tanong, isang sagot sa dulo ng ating reading. Sasagutin po natin yan with this card. So antabayanan niyo po yan. Okay? Let's begin. Holy Spirit, Spirit Guides, ibigay po natin kay Libra ang mga mensaheng dapat nilang malaman for the week. Inhale and exhale. Your cards, you have beautiful. Siya nga pala mga Libra, salamat po ha sa lahat po ng mga hindi nag-i-skip ng ads, sa lahat po ng nagla-like, nagko-comment, and also sa mga sumusuporta po every time na meron tayong libreng reading para po sa inyo. Okay? So thank you, thank you, thank you. Keep on liking, keep on commenting, and thank you po for not skipping the ads. So, in your reading for the week, in your background, meron kang the Six of Pentacles. Ngayong linggong ito, ang bala mo Libra, you need to give more rather than take. Okay? Panahon to para mag-effort ka pa kung gusto mo talagang masungkit yung mga bagay na gusto mo. Hindi pwedeng hihintayin lang natin, hindi pwedeng aasa lang tayo sa kung ano yung maganap. No. Ito yung panahon talaga na babangon ka, tatayo ka, kikilos ka, mag-iisip ka ng paraan para ma-secure mo yung siguradong outcome sa ginagawa mo. Your effort will be the mirror, no? Sasalaminin ng iyong ginagawa ang katumbas na outcome. Kaya kung ikaw ay hayahay ngayon, naku, tatama rin din ang outcome. Kung ikaw ay masipag ngayon, bibilis yung takbo ng outcome. Okay? So, doon ka maglagak ng maraming time, energy, love, affection, effort sa alam mong karapat-dapat ipaglaban. Okay? So, in your core energy, you have the Two of Wands. Si Two of Wands, sinasabi dito, kailangan daw muna plansyahin nating mabuti, Libra, yung ating gagawin for the week. Meron sa inyo may plano ka about a big step or a big move or a big transfer. Some of you are traveling, no? Pero sabi dito, teka, bago ka kumilos, plansyahin muna yung plano. Kailangan i-double check mo. Double check mo yung document, yung itinerary, yung gagawin mo doon para pagpunta mo doon walang aberya o walang antala, no? Iniiwasan natin ngayon yung delay. Iniiwasan natin ngayon yung pornada or pagkakaroon ng aberya along the way, di ba? So now, plan ahead. Kailangan crystal clear. Kailangan sigurado, hindi pwedeng hindi mo nabutingting yung maliliit na detalye. Okay? Panahon to for you para tignan lahat ng aspeto para bago tayo gumalaw, okay na ang lahat. Two of Wands, the Ace of Wands. Yes, kailangan talaga armasado tayo ng solid na idea. Na talagang kaya mong panindigan, kaya mong confidently take over, no? Kaya kung meron kang mga balak gawin this week, kailangan tanungin mo muna ang sarili mo, teka, ano ba yung preparasyon ko? Ano ba yung nailatag ko na? Sigurado na ba ito or nasa isip ko lang lahat? No? Kailangan din daw narinig ko practical. Maging practical ka daw. Ibig sabihin, dapat doable. Dapat kayang-kaya ng katawang lupa mo ngayon, kayang-kaya ng budget mo ngayon, at nasa realidad mo. Hindi superficial, hindi masyadong matayog na ang hirap-hirap abutin. Yung kaya lang today. Dapat daw ganon ang plano. Yung kaya. Nang sa ganon, madali siyang ma-execute at madali siyang maisabuhay. Okay? Importante yan for you. So, Libra, ano ba yung mga hinihintay mong dumating at maganap this week para sa'yo? I-comment mo na yan sa baba. I-manifest na natin sa baba yan para matupad. Okay? In the area of what you need to focus on, meron po kayong the Moon card. Sabi dito, mag-focus ka Libra sa mga bagay na kahit hindi ka man sigurado, alam mo sa iyong sarili na dapat mo tong gawin. No? Mag-uugat ito sa mga uncertainty. Nandoon yung faith nandoon yung tiwala, nandoon yung pananalig kay God na, sige God, kahit hindi ko to alam, paplanuhin ko, bubusisiin ko, pero handa na po akong tumalay. Handa na po akong yakapin itong bagong opportunity or bagong pagkakataon sa buhay ko.
Example, nabigyan ka ng chance na makapagtrabaho sa Maynila. Hindi ka sigurado kung anong datatnan mo doon, pero sabi mo, pagkaplanuhan ko po, aayusin ko, lalakarin ko kasi chance ko na to. No? So kung alam mo sa puso mo na kaya mo at talaga namang promising siya, ilaban natin. Makinig ka sa iyong sarili at alam mo kung ano yung dapat mong gawin. Okay? Makaasa ka rin daw na this time around, Libra, kung ano man yung malabo, lilinaw. Basta tutukan mo lamang at huwag mong susukuan. Moon card, the Emperor card. Kailangan daw maging matapang ka ngayon. Matapang na suungin kahit gaano kahirap, kahit gaano kalayo, kahit gaano nakakatakot or wala ka talagang kaalam-alam doon, no? Kailangan ilaban mo 'yan, no? You need to be brave this time para sumibol na ang araw at hindi ka na nasa ilalim ng buwan, no? Di ba pag ilalim ng buwan madilim, walang kasiguraduhan, hindi malinaw ang lugar, pero pag sumibol na ang araw, clear as day, very happy, very jolly, di ba? So, daanan mo ngayon. Huwag kang matakot daanan yung problema or yung issue or yung obstacle or yung task. Parte yan ng tagumpay mo, di ba? So, ngayon kung dumadaan ka sa lubak, daanan mo ang lubak. Kung dumadaan ka sa problema sa pera, matutong mag-adjust, matutong mamaluktot or matutong dumiskarte, pero hindi ka susuko o hindi ka aatras. Okay? Importante yan for you. In the area of what you need, meron kang the star card. You need to believe. Sabi nga, if you believe, it will be given to you. 'Di ba? Kung naniniwala ka na yung pangarap mo na yan, yung goal mo na yan ay para sa'yo, walang rason para hindi mo yan maabot. You only need to do not doubt yourself. Don't doubt yourself, okay? Pag alam mong para sa'yo, at aabutin mo siya ano man ang mangyari. Sa panahon to, Libra, for you to really stand up, be brave, magkaroon ka ng gigil, ng uhaw, ng gutom para makuha itong pangarap na ito. Okay? Do not lose hope because yung hope na yan ang bubuhay sa pangarap mo. Star card, the Three of Swords. Alam ko marami ka ng kasawi ang palad na naranasan pagdating sa mga pangarap mo. Maraming beses ka na rin na-reject, na-disappoint, na heartbroken sa lahat ng mga pinangarap mo before. Pero pinapayuhan ka dito na huwag mong hayaan na masira ka ng mga nasayang na pangarap noon. Hindi lahat ng oras ay pare-pareho, hindi lahat ng season ng buhay mo ay pare-pareho. Malay mo, ito na pala yung season na yung pangarap mo yung maaabot mo, hindi ka tulad ng dati. So, do not judge your life based on what happened before. Kasi parati, every single day when you wake up, you have the every chance para abutin yung pangarap mo. Kaya huwag kang magpakulong sa mga nangyari dati. Kasi pwede pa yung magbago, pwede ka pang umangat. Okay? Learn to move on and maghilom ka sa lahat ng pain mo from the past. In the area of what's affecting your current energy, meron kang the Four of Swords. Ito ang nakaapekto dito. Sabi ko nga sa inyo, teka muna. Plano muna tayo. Pahinga muna tayo. Okay? Sabi ko sa inyo, this is really the time to effort, no? To give your full attention, kumilos, gumalaw. Pero ngayong linggong ito, bago tayo gumalaw at kumilos, kailangan daw muna nating magnilay-nilay, maupo, mag-isip ng malalim para itong plano natin ay talagang buong-buo. Makikita mo lang daw yan ng crystal clear kapag nakapag-relax ka na. I don't know why, pinapayuhan ka na magbakasyon, pinapayuhan ka na magmuni-muni, or bumiyahe muna, no? Para lumipad ang isip mo, malinis, no? Magkaroon ng paggaan para pagbalik mo at aasikasuhin mo na ito, madali na, malinaw na, gets mo na, no? So, alam ko ngayon gigil ka, talagang gustong-gusto mo nang magawa, pero yan din yung dahilan kung bakit hindi ka makapag-isip ng malinaw, di ba? So, sabi dito magpahinga, pwedeng punta ka sa beach, sa park, mag-malling ka, somewhere that you feel at peace, relaxed, and recharged. Pag ganon, pagbalik mo, papasok na sa yung great idea. Great na parang, aha, alam ko na gagawin ko para magkaroon ng concrete clarity itong plan na ito. Okay? The Four of Swords, the Hanged Man. Yes, talagang pinapayuhan ka dito, Libra. Pinapayuhan ka to slow down, to take a break, no? Take a pause para talagang maplansya muna natin ito para bago tayo lumarga, okay ang lahat.
Time talaga to for you to prioritize yourself, to give yourself what you need. Hindi para sa ibang tao, kundi para sa'yo. Time na for you to really receive this time. Kanina sabi ko, time na for you to give yourself what you need to receive. No? Give so that you will receive. Give yourself the time for you to receive the clarity. Give yourself the rest para ma-receive mo yung kaliwanagan at saka konkretong clearer path. Okay? So pag binigyan mo ang sarili mo, mare-receive mo yung mga dapat ma-receive para yung plano dire-diretso. Okay? In the area of your near future, meron kang the Five of Pentacles. Yes, things will eventually change. 5 days, 5 weeks, or 5 months after mo itong mapanood, Libra, darating sa'yo yung magandang paraan para makaalpas ka sa pinaghihirapan mo na yan. If you are struggling with money, with your job, with your career path or negosyo, makakaasa ka ng paggaan mula dito. You have the star card here. Talagang paghilom ng sugat, pag-angat sa mga paghihirap, at pagbangon sa hikahos. Okay? Talagang pinapayuhan ka dito na kayanin mo ngayon. Be brave and make sure na ginagawa mo yung mga tamang paraan para makaalpas ka sa problemang ito. Kasi meron kang way eh. Huwag mo lang laging isipin yung nangyari before para ikaw yung makaalpas dyan. Okay? Five of Pentacles, the Nine of Cups. Okay, alam mo na, Libra, kapag lumalabas si Nine of Cups, panahon na to for you to make a wish. So ngayon, pumikit ka na dyan, mag-wish ka na, darating to para sa'yo. So, the Nine of Cups, clarifying the Five of Pentacles. Sabi dito, ramdam naman ng yung spirit guides na nahihirapan ka sa daan mo patungo sa yung pangarap. Sa daan mo sa yung wish. Ang hirap-hirap eh. Ang hirap abutin, ang hirap kunin, ang hirap ma-acquire. But here, sabi dito, huwag mong indahin yung hirap. Really, you need to give more effort para ma-secure itong bagay na ito. Okay? Kaya pinapayuhan ka talaga na daanan mo lang. Huwag mong indahin yung sakit. Huwag mong indahin yung problema. The more na tumatambay ka dyan sa problemang yan, the more kang madedelay. Kaya make sure na lalarga tayo, kikilos tayo hanggang sa makuha natin ito. Hindi ka dapat magpadala sa problema o sa bigat, no? The more na china-challenge ka, the more na dapat kang lalaban para maabot ito. Okay? In your challenge, meron kang the Judgment card. Si Judgment, sabi dito, meron kang mga bagay this week na marirealize pero ayaw mo kilalanin. Example, na-realize mo na yung pinsan mong utangero ay hindi pala pinababayad sa kanyang bills ang inuutang sa'yo. Pinangkakasino pala halimbawa. So, whatever you're trying to realize, actionan mo. E di hindi mo na siya papahiramin dahil alam mong sinasayang lang pala yung pera mo. Binabaon siya lalo sa problema niya financially. Example din, this week na-realize mo na mali pala na, ano ba maganda? Mali pala na matulog ako ng late, super late sa gabi. No? So kung ano yung realization na yan, actionan mo naman. Hindi porket nakita mo na, na-realize mo na, wala ka pa rin gagawin. Di ba? So kung ano yung realization, kung ano yung mga nakita mong tama sa mali, itama mo yan, actionan mo, panindigan mo, para malihis mo pa in the right direction yung aspetong iyon. Okay? Judgment card. The Three of Cups. Okay? Meron ka daw dapat ma-realize about how you manage your life with certain people. I don't know why. Very specific ito. Meron ka marirealize tungkol sa group of friends mo. Hindi lahat yan totoo sa'yo. Hindi lahat yan ay talaga namang rooting for you. There are people, pag nakatalikod sa'yo, iba ang sinasabi nila towards you. No? So nakita ko dito na if you really feel na itong kaibigan ko to, itong taong ito, parang meron akong na-vibe sa kanya, lumayo ka na. Actionan mo na yan. No? Save yourself from someone na nakangiti nga sa'yo pag nakaharap ka pero grabe naman ang bibig pag nakatalikod ka. So walk away. Huwag ka nang makipag-engage, huwag ka nang pumasok sa drama with that person, and just choose your peace, choose yourself. Panahon talaga to para kilalanin natin kung sino at saan at ano yung mga dapat nating paglaanan ng effort. Itong taong ito na nakita ko for you ay hindi
valuable or hindi karapat-dapat sa love mo, sa affection mo, sa friendship na meron kang kayang i-offer, no? So make sure na kilalanin ang bawat tao sa paligid. And mas maganda na alam mo yung smaller circle ka lang, konting friends, konting tao lang sa buhay na talagang nakakakilala sa'yo, no? So, wag mong sayangin ang oras mo to be friends with everybody because not everybody are true. Okay? Importante yan for you. In your fortune, meron kang crossing bridges. It's time for healing, connecting, mending, and releasing. Talagang panahon na para pakawalan, maghilom sa mga sugat, no? Pakawalan yung mga dapat pakawalan nang sa ganun makatulay ka na sa mga katuparan ng dreams mo at ng wish mo. Okay? In your fortune, meron kang the Eight of Swords. Makakaasa ka, Libra, this week, no? Makakalaya ka na doon sa stuck energy mo. Akala mo forever ka dyan, akala mo wala na mangyayari. Pero dahil hindi ka huminto, dahil nilaksan mo ang love mo, makakalaya ka na sa pagkakulong na yan, na parang feeling mo wala kang magawa, wala kang solusyon, wala kang action na mapantapal para makapag-move forward. This week, talaga namang dire-diretso na ito. No? Your confidence is back. You will now trust yourself again. And you will see na merong solusyon sa paligid. Kinukulong ko lang ang sarili ko sa kawalan nito. Okay? So makakaasa ka, the options are open, option A, option B, option C, para masolusyonan itong problemang ito. Eight of Swords, the Seven of Pentacles, beautiful. Si Seven of Pentacles dito, meron kang hinihintay. And for so long, parang feeling mo, ang tagal-tagal ko na naghihintay, parang walang nangyayari. You feel like naubos na yung oras mo, yung panahon mo, kina-question mo na sarili mo kung naghihintay ba ako sa wala or dapat ko ba itong hintayin. But since nasa fortune area siya, Libra, pinapayuhan ka dito na magalak ka na, ma-excite ka na dahil yung paghihintay mo in isolation about something, darating na ito. Hinog na, magbubunga na, makukuha mo na at makakalaya ka na sa status na yan. Okay? Move forward na tayo sa pagbunga nito. Congrats po. Kaya magalak ka, makakahinga ka na ng maluwag kasi yung hinihintay mo, ayan, pa-arrive na. Okay? In your divine messages, meron kang communication is the key. Sabi dito, makipag-usap ka para alam mo kung anong dapat mong asahan, yung patas, yung hindi ka lugi, yung hindi ka patalo. No? So kapag meron kang binibigay, i-make sure mo na in the receiving end ka pa din, na hindi ka naman lugi sa mga kaya mong ilaan, ibigay, ipagkaloob, 'di ba? Kasi hindi ka naman charity palagi. Of course, yung mga binibigay mo, pinaghirapan mo din 'yan. Yung oras mo, yung panahon mo, yung pera mo, 'di ba? So kailangan ma-make sure mo na meron ka ring mapapala dito. Hindi pwedeng puro sila. Kaya kailangan makipag-usap ka para alam mo yung pinapasok mo at alam mo rin yung expectations mo. Okay? In the area of your divine messages, meron kang the Temperance card. Si Temperance, sinasabi dito, this time around, matuto ka, Libra, to really be patient. Okay? Ngayon ka palang aani ng bunga mula sa mga hinintay mo na sobrang tagal. Kaya pakiramdam mo nagsiyang ka ng oras, pakiramdam mo sobrang tagal, kaya gusto mo siyang madaliin. Pero sabi dito ng yung spirit guides, once makuha mo siya, wag mo siyang mamadaliin. Wag kang mataranta, wag mong pilitin. Kailangan to ng tamang proseso. Kailangan tong dumaan sa tamang daanan nang sa ganun hindi siya mapurnada o hindi maging komplikado. Okay? Kaya nga pinapayuhan ka talaga dito to really slow down, take a break, take a pause, para yung ating plano ay malinaw na malinaw, para pag umandar na tayo, lalong walang aberya. Okay? Kaya huwag kang maiinip kapag sobrang tagal. Isipin mo na lang na, ay siguro pinaprepare pa ako ni God. Ay siguro hinahanda pa ni God yung daan para hindi ako mapahamak or hindi ako mahirapan. Yun na lamang isipin mo. No? So ngayon, be patient. Continue dedicating yourself para matapos to, para magawa ito. And work, 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 work. Because the final outcome will be so satisfying para sa'yo. Okay? Temperance card. The Seven of Wands. People are gonna test you left and right tungkol sa ginagawa mong ito. Merong pupuna sa'yo na, ay Libra, ba't mong ginagawa yan? Tagal-tagal na yan na, okay ka pa ba? Uy Libra, ba't wala pa yan? Ano ka na, bagal-bagal mo. Huwag mong hayaang, tawag dito, maapektuhan ka ng pressure nila.
Wag mo hayaan na masira yung diskarte mo nang dahil lang sa minamadali ka ng iba, no? Just let yourself focused on this thing. Wag mo hayaang malunod ka sa kanilang mga opinion, sa kanilang mga puna. Defend what you're doing. Panindigan mo yan, kayanin mo hanggang dulo, and you will prove to them na tama ka, na tama tong gagawin mo, na tama tong plano mo. Okay? Balang araw, talagang nganganga na lang sila dahil parang hala, nagawa ni Libra. So, do not doubt yourself. Continue fighting. Continue proving this to everybody. Dahil ang bunga talaga napakatamis. And you will show them all na kinaya mo lahat. Okay? Ito ang outcome mo. Bigyan mo na kita ng fortune cards. You have dark woman. Babae daw po na morena or maitim or iitim ang buhok. May concern daw po sa kanya. Kausapin mo. You also have egg, success assured with good plans and hard work. Sabi dito, basta magsipag ka lang, no? At meron kang matibay na plano, sigurado ang tagumpay. Okay? You also have scissors, disappointment in some affair. Yes, meron kang mga disappointment with a friend, with a lover, with a colleague, no? Panahon to para huwag ka magpakalunod sa mga disappointment na yan, and ibangon mo ang sarili mo. Huwag mo hayaang maapornada ka nang dahil sa kanila. Okay? You also have dog far away. A distant friend is thinking of you. Kung sino yung bigla mong naisip, siya yon. Yan yung friend mo na iniisip ka hanggang ngayon. Kontakin mo, mag-bonding time kayo because this person really is rooting for you and wants the best for you. Okay? Ang outcome ni Libra for April 6 to 12, the Ace of Swords. Sabi dito, talaga namang matagumpay mong malalagpasan yung isang bagay na mahirap. Sabi ko nga kanina, kailangan pause muna tayo, break para maging clear ang plano, para talagang makasuong ka na sa bagong buhay ng matiwasay, squeaky clean. And here you are, yes, yung outcome, lilinaw sa'yo ang lahat. Alam mo na yung gagawin, alam mo yung purpose, alam mo yung pasikot-sikot, lahat napakalinaw, napakaliwanag. Kaya, especially now, sabi dito, makakatulong din yung communication. No? Makipag-usap ka sa iba't ibang tao para magets mo ng klarong-klaro kung ano ba yung dadatnan mo doon, ano ba yung dapat mong asikasuhin, ano ba yung mga dapat mong i-prepare. No? Kapag nakipag-usap ka ng clear, you will know the clear path. And hindi ka mahuhulog sa mga maling bagay. Okay? So clarity will come, victory will come, and here is a card of really breaking through. No, breakthrough card ito mula sa mahirap na bagay. Congrats po. Ace of Swords, the Four of Pentacles. Now, clear na sa'yo, Libra, kung ano yung mga bagay na dapat bitawan, dapat layuan, hindi na worth it, hindi na valuable. And now, ready ka na tumanggap na mga bago na alam mo magbibigay sa'yo ng meaning sa bagong buhay mo this time. No? So, halimbawa, this week na-realize mo, ay, bitawan ko na muna yung online shop ko kasi hindi naman bumibenta kahit isa. Focus na lang ako sa physical store ko, mga ganyan. O kaya ay, na-realize ko na tong friend ko na to ay nandito lang pag may pera ako. Pag wala akong pera, hindi ko siya makita. So, let go mo siya, no? Para mas gumaan ang buhay, mas madali mo ma-prioritize yung talagang para sa'yo. Sa panahon to para maglinis-linis ng buhay, maglinis sa friendship, maglinis sa mga ginagawa para talagang makatutok tayo sa ating stability, and valuable to break through. Okay? Importante yan para sa'yo. Isa-isip mo this time. So, Libra, dumako na tayo sa iyong isang tanong, isang sagot. Ihanda mo na yung question mo, Libra. Close your eyes and concentrate on that one question. Okay? You have 1, 4 of Cups, the Knight of Swords, and the Hanged Man. Okay. At the bottom of your deck, meron po kayong the Sun card. Okay. Pinapayuhan ka dito to think positive, Libra. Patuloy kang manalig pagdating sa question mo. Huwag mo siyang pagdudahan, huwag mo siyang aratin, huwag mo siyang sukuan or magkaroon ka ng pagdadalawang isip. Your thinking positive, your outlook in life will help sa pag-attract mo ng magnet of frequency nito. No? Kaya kung puro ka duda, puro ka reklamo, puro ka tawag dito negativity, lalayo yan eh. No? So time for you to really cultivate a positive outlook, optimism, para magkaroon din ng magandang magnet itong buhay mo or yung frequency mo.
in your reading, you have the Four of Cups, the Knight of Swords, and the Hanged Man. Sinasabi dito, Libra, na panahon muna to para mag-pause tayo. No? Parang kadikit talaga to ng reading mo kanina. Pinapayuhan ka to really take a pause, take a break. Huwag mo agad mamadaliin. Huwag ka daw munang sumugod. No? Knight of Swords is all about you. Sobrang gigil. Wala masyadong pag-iisip. Larga agad. No. Mali yun. Alam ko yung question mo is asking kung ipupush ba or hindi. Parang ganyan. No? And you've been waiting for so long. Sobrang dismayado ka na. Kasi parang walang nangyayari. Di ba? And you're just waiting, and looking for something to arrive. Pero wala pa din. Kasi daw meron ka pang dapat ma-realize. Meron ka kasing minamadali eh. Meron ka daw detalye o isang bagay na nakakaligtaan mo na dapat mong balikan. Para pag naayos yan at nakita mo na, ay, dito pala may mali. Ay, dito pala dapat ayusin. Kapag nagawa mo na yan, pwede ka nang sumugod. Pwede mo nang habulin itong darating na ito. Alam ko na medyo meron kang ibang tinutumbok, pero dito ka nakatingin, pero ito ang dumarating. 'Di ba? Meron kang ganyan eh. So, you're thinking, alin ba dyan? Hindi ko alam. Pero sabi dito ng yung spirit guides, lawakan mong isip mo. Alin ba sa mga bagay na yan ang makakabuti para sa'yo? Because you will know and you will feel kung ano yung para sa'yo talaga this time. At doon ka dapat sumugod. Dahil nandoon ang happiness. Nandoon ang totoong kalayaan, paggaan. Hindi dito sa mga bagay na pinipilit mong makuha kahit wala na. No? So palawakin mong isip mo ngayon. You need to be open your eyes, open your heart, open your spirit to see kung ano yung mga dumarating na dapat hindi ko pagaksiyahan ng panahon or hindi ko sayangin. No? So now, while we're talking, the answer is no. Kasi kailangan mo munang ma-realize yung dapat ma-realize at kailangan mo munang timbangin kung ano ba yung worthy ng pagsugod ko at pagkuha ko. Ngayon, pagaanin mo muna ang aura mo. No? Be happy, be glad, itaboy mo yung negativity para luminaw sa isip mo kung ano yung dapat kong piliin, ano yung dapat kong next move. Now, medyo confused ka pa or nakabitin ka pa. Kaya pag-isipan muna, next time balik ka, baka magbago na to ayon sa yung spirit guides, depende sa anong action mo. Okay? Now, know muna, asikasuhin mo muna yan, pinoprotektahan ka muna ngayon bago tayo humarap dito. No? God wants you to be prepared, to be safe, bago siya yakapin. Okay? So Libra, yan po ang inyong isang tanong, isang sagot. Ganon din po ang inyong April 6 to 12. Saan po kayo nakaresonate? Comment lang po kayo sa baba. Babasahin ko po yan. Thank you Holy Spirit, Spirit Guides for the clarity and messages na dapat malaman ng mga Libra today. Thank you po for watching hanggang dulo. I love you. This has been James for James Tarot PH. God bless everybody.